muli sa inyo. Lord, nalangin po kami. Bless niyo po ang aming mga pag-aaral ngayong umaga. Bless niyo rin po mga papunta pa lang sa bahay-sambahan. Kayo, Panginoon, ang magabay at mag-ingat. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin natin si Brother Don para ilid tayo sa ating pangunahing awitin. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po sa bawat isa. So sa ating po pagsimula, tayo po ay magsitayo at umawit po tayo ng isang masigilang awitin sa Panginoon. Awitin natin ang ating favorite hymn sa umaga, hymn number 28. Yeah. Hymn number 28. Awitin natin yung To God Be the Glory. Hymn number 28 po. Sa ating mga sama. Awitin po natin from first hanggang third stanza. To God be the glory, the first stanza now. Sing. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Sa verse, oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last stanza now. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. What purer, higher, and greater will be our wonder, our victory, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Ulit na ang verse now. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Sa naman paalala, ang focus ng Sunday na ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabi diyan, let's give Him the glory. Sunod po natin yung hymn number 81. Awitin natin yung He leadeth me, O blessed thought. Hymn number 81. Awitin po natin from first hanggang fourth stanza. He leadeth me, O blessed thought. The first verse now. Sing. He leadeth me, O blessed thought. O words with heavenly
by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Tayo na ba yung makaupo? And pagkakas tayo sa peace. Men, sa ating paghihiwa-hiwalay this morning, isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan natin maintindihan ay bakit kailangan ng mga mananampalataya at ng tao ang tinatawag nating pagsasaliksik, pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa lang ang dahilan, no? Kung ang buhay natin ay nakafocus doon sa ating pag-aaral, 6 days binibigay natin para doon. Pero ang ating spiritual na buhay ay isang araw lang, no? Parang uneven. Pero ang tatandaan natin, maabot man natin ang lahat ng ating kayang abutin sa ating mga karera sa buhay, sa mga field na ating mga pinupuntahan. Ang spiritual na buhay natin ang pinaka-crucial sa lahat. Dahil pagtapos ng ating buhay, dalawa lang ang katotohanan. Ikaw ay na kay Kristo o ikaw ay malayo sa Panginoon Kristo. So, this morning, hindi natin papatagalin. Mahalaga na ating mapag-aralan, ating mapag-fokusan ang mga pag-aaral na ito. No? Dahil mahalaga ang salita ng Diyos, kaya let's all stand up as we divide this morning sa ating paghihiwa-hiwalay. Let's go to the Lord in prayer. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong napakadakilang pag-iingat sa bawat isa, sa lahat ng provision, lahat ng pasasalamat ibinabalik namin sa inyo as we go sa aming mga klase. We ask and pray, Panginoon, kayo ang mag-lead at kayo, Panginoon, ang manguna sa mga magtuturo. Tanggap namin, Panginoon, na hindi namin abot, Panginoon, ang inyong katotohanan, hindi namin abot ang inyong kadakilaan, Panginoon. Kaya humingi kami ng tulong, gabayan niyo po kami para bahagi namin ng maayos. Hindi, Lord, ang sarili namin na kagustuhan ang marinig, kundi, Panginoon, ang inyong salita lamang at mabigyan ng hustisya ang inyong salita. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's divide our classes. No? Punta tayo sa ating mga klase. And this morning, para sa mga nandito, okay? Para sa mga elementary ay sama po kayo doon po sa naka-black. Si Sis-Tin, si Teacher Tin. Sa high school naman, sama rin kayo doon sa naka-dark blue sa likod. Ayun, kay Sis Regine. For high school. Okay? So, ayan, para makapag-ano po tayo, no? So, pag nursery and prep, doon po tayo sa nursery. High school, doon po tayo kay Sis Regine sa naka-dark blue. At para naman sa atin ng mga nandito ngayong umaga, grab your Bibles and we will be studying this morning ang ating pang-18 na article, no? So, let's get our Bibles at tayo po ay mag-aaral ngayon sa article number 18. Ang tema natin ay the civil government. Okay? So, get your Bibles. Okay, amen. At para sa lahat ng nandito, we will be discussing this morning, isa sa pinakamahalagang bagay na pwede natin makita bilang isang Kristiyano ay meron ang Diyos nilagay na mga institusyon para ang kasamaan o ang sin o ang kasalanan ay mapigilan sa mundo, no? 3 institusyon na binigay ng Diyos para pigilan ang kasalanan sa mundo. Bibigyan ko kayo ng 3 at
I know very familiar kayo sa tatlong ito. Una, yung pinakamalapit sa atin, that would be the family. Okay? Ibinigay ng Diyos ang pamilya para sa murang edad mo, sa pagkapanganak mo hanggang sa ikaw ay tumatanda, maturuan ka kung ano ang tama at mali. No? So, andyan ang ating moral values, ethics, no? Kung paano ang tamang asal, kung paano makipag-usap, ano ang mga boundaries ng isang tao. Sa pangalawang institusyon, ito naman ay labas na sa pamilya. Paglabas mo sa pamilya mo, sino na ang accountable sa iyo? No? Saan ka nasasagot? Kung bata ka pa lang, pag ikaw ay may nagawa na mali, sino ang kakausapin ng teacher mo? Siyempre yung magulang. Pero, pag ikaw ay binata na o kaya dalaga na, you are of legal age, 18, 20, 30, labas ka na sa pamilya mo, no? Ano na ang humahawak sa'yo? Ano yan, Brad? Yes, it's the government. No? So sa government, meron diyaang tinatawag na laws o yung batas. Ito ay judicial, ibig sabihin ito ay mga batas ng tao na ibinigay para gawin. Okay? Pag nakita natin doon sa batas na bawal ang jaywalking, di ba? Ito yung kalsada, may tamang pedestrian, may tamang akyatan, pero tumawid ka pa rin sa hindi pedestrian, no? Pag nahuli ka, ang tawag doon ay jaywalking, no? Merong tamang daanan, hindi ka doon dumaan. Yun ang binibigay ng ating government. Binibigyan tayo ng mga batas pantao, kung saan nandoon yung limitasyon kung saan lang tayo pwede kumilos at gumawa. Pag sumobra doon, sasagot tayo saan? Sasagot tayo sa batas. Okay? Kaya, makikita nyo sa batas, merong iba't ibang perspective. Pero, pagdating sa batas, kahit na anong anggulo yan, pag nandoon sa batas, hindi mo pwede siyang kontrahin, hindi mo siya pwedeng baliin, dahil yun ang nakalagay sa batas. Okay? So ngayon, pamilya, andyan yung government, no? Isipin nyo kung walang pamilya ang isang bata, no? Paano siya lalaki? Mahirap. Mahirap 'yon. Bakit? Kasi kung wala siyang pamilya, sino mag-aalaga sa kanya hanggang lumaki siya? Hanggang magi siyang malakas, no? Hanggang kaya niya nang tumayo. Ang isang baby, pag pinanganak siya, hindi siya pwedeng pabayaan lang. Kailangan siya in-nurture hanggang siya ay lumaki. Kaya merong family. Ngayon, imagine kung wala naman ang government. Imagine kung gaano kagulo ang isang bansa, ang isang lugar, kung walang government. No? Just to give you a glimpse kung bakit importante ang civil government para sa bawat isa sa atin. Imagine, tanggalin mo ang mga police enforcers. No? What will happen? Walang police. Kabila niya ng pagnanakaw. Wala nang business na magtatayo. Bakit? Kasi magtatayo ka ng business, kukunin yung mga ano mo doon, benta mo. Di ba? Kasi walang police enforcements. Walang mga enforcers, no? Walang magpoprotekta at wala ring magiging espada para sa hustisya, no? Kaya ako sinabi kanina, ang mga institusyon na to ay nilagay ng Diyos para pigilan ang kasamaan. Kasi imagine kung wala ang government, no? Imagine kung walang nagpoprotekta sa tao. Police, yung human rights, walang mga attorney na pwede sa inyong tumulong
para ipaglaban yung inyong sitwasyon, no? Paano kung na frame up ka lang, na wala ka namang kung ang hustisya ay nakabase sa kamay ng tao, kung anong nararamdaman ng tao ngayon, yun ang magiging resolusyon. Imagine sa Facebook meron lang doong picture ka ma-post. Tapos hindi naman alam ng tao ang konteksto. Andiyan na yan. Andiyan yung galit ng tao. Tapos pag nilinaw mo, ay ito pala yon, doon pa lang nila malalaman yung tama. Pero imagine kung walang government, walang magtatanggol sa iyo, marami na sigurong nabigyan ng mga hostisyang hindi tama. Okay? Kaya importante ang civil government. And also, yung batas ng gobyerno, yun ay importante para sa isang sibilisasyon. Bakit? Kasi po, kung hindi nyo lang alam, at ito ay probably na turo na sa ating mga elementary, high school, and college days, yung tinatawag na society. Ang isang society ay binubuo ng mga tao at ang mga bagay doon na pinag-aagrihan nila, especially pagdating sa batas, ay yung tinatawag na mga makataong values. Humanistic, moral values. Bigyan ko kayo ng example. Kahit na ang bata, kaya nilang malaman ang tama at mali. No? Pag nakikita nilang may nag-aaway, umiiyak yung bata. Bakit? Kasi alam nilang hindi yun tama. No? At hindi rin natin pwedeng sabihin na kung wala ang gobyerno, kung wala yung mga batas na ito, magiging tayong malaya. But rather, ito ang mangyayari. Pag wala ang batas na yan, lahat ng tao, pwede nila gawin kung ano ang gusto nila. Sa kadiliman at karumihan ng puso ng tao, lalabas ang totoong ugali natin. Hindi kayo naniniwala dyan? Merong isang experiment, isang magaling na researcher, yung isang dagang mabait, nilagay niya sa isang box. Okay? Every week, nililiitan niya yung box na yon. Habang nililiitan niya yung box, napapansin niya sa behavior ng daga, nagiging, parang magulo, nagiging violent, no? Nung una, okay pa, nakakatulog pa yung daga, nakakapaglakad-lakad pa. Pero nung masikip na ng pasikip, makikita mo na siya nag-i-scratch doon sa walls nung box na yon, no? Gusto niyang kumawala. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung box na yon, pwede natin siyang gamitin na representasyon ng government. Okay? Pag tinanggal natin yung box na yon, malaya siyang gawin yung kaya niyang gawin. Ngayon, pag inipit siya sa maliit na space, makikita mo yung tunay niyang yung tunay na let's say yung tunay na pagiging animal na value ng isang daga. Kasi ang daming scratches. Ganun rin po ang tao. Ang nakakapigil lang sa atin gumawa ng mali ay ang batas. Diba? Imagine kung walang batas na bawal magnakaw. O di, pwede pala. Diba? Pwede pala yun gawin. Okay? So, binibigyan ko lang kayo ng picture. Dahil sa pag-uusapan natin this morning, sasagutin natin bilang isang Kristiyano, paano ba natin dapat tingnan ang civil government? Okay? So mag-start tayo dito sa point na ito. At let's pray na sa ating pag-aaral nito, maging malinaw sa atin na dapat hindi natin hinihiwalay ang ating sarili sa government. Ay, Christian kami. Dapat hindi kami basta-basta lang maniniwala sa gobyerno, sa Diyos lang kami. Hindi po, no? Hindi nyo dapat hinihiwalay ang inyong sarili
sa bagay niyan at malalaman nyo ngayong umaga na ang civil government pala o ang gobyerno ng tao ay in-establish ng Diyos. Hindi lang yung kagustuhan ng tao, in-establish yan ng Diyos at may permiso yan ng Panginoon. So, yun ang ating pag-usapan this morning. Let's pray bago tayo mag-start para humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Dear Lord Heavenly Father, salamat Panginoon sa aming introduction, Panginoon, pagdating sa aming pag-aaral ngayong umaga. We pray and ask na kayo, Panginoon, ang mag-lead, ang magbigay, Panginoon, ng katalinuhan sa bawat isa po sa amin tungkol, Panginoon, sa mga katotohanan sa inyong salita, kung paano, Panginoon, ang government na binigay niyo, Lord, ay hindi po ito basta lang na maging authority sa amin, kundi, Panginoon, meron dapat itong pagbibigay ng honor, pagbibigay ng respect, dahil ito, Panginoon, ay prinsipyo na binigay niyo sa Biblia at hindi lang, Panginoon, basta dahil kailangan namin. Salamat, Panginoon. Binabalik namin ang kapurihan nito sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's start with part 1. What is a civil government? Bigyan natin ng definition. Ang civil government is this. Don, pwede mo pakilabas? The civil government is the practical, legal, and political authority that rules society, city, or nation. Okay? Very basic definition. Lahat ng bansa sa mundo ay under ng isang authority. Hindi pwedeng walang mas mataas kesa sa normal na citizen. Bakit? Kasi walang mag-e-enforce ng practicality, legality, and political authority. Okay? Nakuha po ba natin? Next definition is this. A civil government is an entire body of authority. Lahat ng nandyan sa government ay authority that relates to and serves the citizen. So, ang main purpose ng government is, of course, to govern. And, of course, para mag-serve sa citizen. Diba? Kaya, wag tayo dapat matatakot sa government. No? Wag niyong turuan ng inyong anak na, parang ang government ay isang mysterious big organization na hindi niyo malapitan. Mga kaibigan at mga kapatid, kailangan ituro nyo sa kanila na ang government, parte tayo doon. No? Kung kayo nagtatrabaho at kayo ay empleyado, nagtatax kayo, nagbabayad kayo para sila ay magtrabaho. Kaya, hindi tayo hiwalay sa government. Diba? We must make sure na makita natin ang perspective na ito. Ito ay authority that relates to and serves the citizen. It includes everything required to run a society. Okay? Kaya, napaka-importante na makita natin na ang civil government ay hindi po kaaway, hindi yan hiwalay sa atin, parte yan ng pagiging nating tao, parte yan ng identity natin. Kung ikaw ay Pilipino, ikaw ay under ng Philippine government, no? At yan ay ang katotohanan kahit na Kristiyano ka. Di ba? Doon ka papasok yung question O di, sino susundin namin? Ang Diyos o ang gobyerno? Parehas. Hindi mo kailangan pumili. Una, you are a Christian. We are in the service of the King. It's the Lord Jesus Christ. Secondly, tayo ay Filipino. We are under the jurisdiction and protection and service of the Philippine government. Sabihin, hindi tayo dapat maging ilang pagdating sa ating mga government offices. Okay? So, kung meron kayong kailangan ng tulong, lapit kayo sa barangay. Yun yung pinakamalapit sa inyo. Pagdating sa inyong mga taxes, pagdating sa mga businesses, lapit kayo sa munisipyo, yun ang pinakamalapit, di ba? Or kung mga big businesses naman, doon na kayo sa mga ahensya na kailangan nyong puntahan, no? BIR, SSS, and etc. Pagdating sa protection ng pagiging empleyado mo, nandiyan ang DOLE, and etc. Di ba? Ayan yung mga ahensya ng gobyerno na dapat hindi
hiyang sa atin. Dapat tayo ay maging maalam sa ganyan kasi ang serbisyong ito ay ino-offer sa mga Pilipino. Okay? And that's the civil government. As a Christian, ito ngayon ang question natin this morning. How should we look at the government? Okay? So sa first part, binigyan natin ng definition. Para maging mabilis sa inyo, it's an entire body of authority. Yan ay mga offices para magsilbi sa tao. Okay po ba? Gets natin? Ganun kabilis. An entire body of authority that relates and serves the citizen. Ngayon, bilang isang Kristiyano, ano ang perspective natin pagdating dito? Punta tayo ngayon sa part 2. The Christian perspective. Anong pinapaniwalaan natin sa church na to when it comes to the government? Kailangan makategorize natin ng maayos. Bakit? Kasi mabilis lumabo ang linyang ito. When we talk about the government and the church, ang may isip agad ng mga Christian ay dapat may separation ng church and state. That's true. That's true. Pero, kailangan yung maintindihan na merong prinsipyo na binigay ang Biblia when it comes to seeing and viewing the government hindi bilang hiwalay, kung hindi ikaw bilang isang citizen ng government na yon, ikaw ay under ng jurisdiction at authority. Okay? Ibig sabihin, hindi okay ang rebellion at hindi rin okay ang paglaban sa gobyerno. Okay? So, let's make this clear. I-categorize natin. Ano ang Christian perspective when it comes to the government? Number 1, this is what we believe. Number 1, we believe that the civil government is of, look at this, divine appointment and arrangement. Ibig sabihin, hindi ito basta lang binuo ng tao, kung hindi ito ay merong pinanggalingan, at sabi sa point natin, it's divine. Sino ang nag-iisang nagbibigay ng authority? Sino ang nag-iisang nagke-create? Angels ba? Hindi. Sino? It's God. No? Para saan? This is the reason, the purpose, for the best interest and good order of human society. Okay? Yan ang pinapaniwalaan natin when it comes, unang-una, sa civil government. Hindi sila kaaway, hindi rin sila hiwalay, hindi rin sila labas sa ating buhay. Kung hindi, dapat tingnan natin sila as God established and God instituted. No? Let's start with letter A. Anong ibig sabihin natin ng divine appointment and arrangement? No? Ano ang pinapakita dito sa Bible? Okay? Ito na, get your Bibles. Kailangan may Bibles kayo pagka Sunday school. No? Kasi pag-aaralan natin ito ng mabuti. Letter A. God establishes a judicial mandate of the accountability of life with man. Ito naman. Okay? God establishes a judicial mandate of the accountability of life is with man. Buksan natin sa Genesis chapter 9, verse 1 to 7. Ito nung panahon na ito, ay pagkatapos na mahulog ang mga pinaka progenitor ng tao, no? It's Adam and Eve. Yung pinagmula natin. So, bago tayo pumunta sa Genesis chapter 9 verse 1 to 7, ano bang ibig sabihin ng judicial mandate? Ibig sabihin ng judicial mandate, this is an official authoritative command issued by a law of court. Okay? Issued by an authority. Ibig sabihin, ito ay utos na nanggaling sa may authority, sa may kapangyarihan.
Okay? So, on your Bibles, start tayo sa verse 1. Sisimulan natin doon, pagkatapos ng flood, nakababa na sila Noah, ito ngayon yung setting, ito yung nangyari. Sabi sa verse 1, babasahin ko sa Tagalog and you can read it English. Kung nahihirapan kayo sa English, you can buy a Tagalog Bible para hindi kayo mahirapan sa pagbabasa. Or other version na mas naiintindihan nyo. Verse 1, binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkakaroon ng mga anak at magpapakarami at inyong punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon, sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinibigay sa inyong kamay. No? So, nandoon ang accountability ng mga animals na ito na ginawa ng Diyos sa tao. Di ba? Kaya, nakakalungkot makarinig na mayroong mga species ng animals ang nagiging endangered at nawawala. Why? Dahil rin naman sa greediness ng tao. Example, yung mga rhinoceros na, mga white rhinoceros na naubos. Bakit sila naubos? Kasi yung mga poachers, kinukuha yung mga sungay nila. And now, paubos na yung mga white rhinoceros. No? Napaka-unique pa naman ang itsura ng mga animals na yun. Kaya, dapat nyo makita, ang principle na to ay binigay ng Diyos na kung saan they are given into your hand. Into your hand, they are delivered. Sa Tagalog, ibinigay sa inyong kamay. Verse 3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Okay? So, at kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, green herbs, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Okay? So, hindi lang pati mga kundi ang pinaka-main pa nating pagkain ay yung mga meat at yung green herbs. Okay? So, pagkain, pinrovide ng Panginoon, yung aalagaan natin, pinrovide ng Panginoon sa ating mga kamay. Verse 5, ito, tayo magsisimula ngayon ng masusing pagtingin sa verse na ito. Bakit? Kasi dito nyo makikita kung nasaan ang accountability ng isang tao. Sabi sa verse 5, at tiyak na aking hihingan ng sulit ang umutang sa inyong dugo. Tingnan niyo mabuti. For your lifeblood, I will most certainly require an accounting. Merong accountability. Merong value, merong pagbabayad, merong kailangang magmatsyag sa bagay na ito. Sabi dito, aking hihingin ito sa bawat hayop at sa mga tao, bawat isa para sa dugo ng iba, hihingan ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. At the hand of every man's brother will I require the life of man. Okay? Nakita niyo yun, may accounting on life. By man and beast. Ibig sabihin, sa verse 6, i-explain ito kung bakit in-explain dito sa verse 5 na merong accountability, merong accounting ng buhay. Dahil, sabi sa verse 6, sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay papadanakin ng ibang tao. Sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Nakita niyo yung part na yon? Merong accounting ng buhay. Hindi lang pwede basta kumuha ng buhay, hindi lang pwede basta mawala ang isang buhay. Merong kabayaran, may hustisya sa mga bagay na yan. At yung hustisya na yan ay ibinigay ng Diyos sa prinsipyong ito doon sa tao. Bakit? Sabi niya sa verse 6, papadanakin ng ibang tao. Ibig sabihin, man's blood, who by man, yung word na yan, by man, shall his blood be shed.
Verse 7, at kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami, magbunga kayo ng sagana sa lupa at magpakarami kayo roon. I-note natin ito. Next doon. Ito ang pwede niyo makita dito sa una nating punto. Una, life is important. Okay? Life is important. Yung mga napapanood nyo sa mga teleserye, sa mga movies, or kung nanonood kayo ng mga series, anime, cartoons, or etc., ang bilis lang matuwa sa mga characters na very strong, overpowered. Ang bilis nila mapatay yung mga kalaban nila. Pero have you ever wonder yung isang karakter na napatay nila? Meron yung pamilya, meron yung buhay niya na sarili, kung paano siya lumaki, di ba? Di ba? Ang bilis makisimpatya doon sa ang galing sa bida. Pero pag tiningnan mo yung mga casualty, magigimbal ka sa katotohanan na kung 10 yung kanyang napatay, merong 10 buhay na may kanya-kanyang buhay yon, may kanya-kanyang pangarap, may kanya-kanyang pamilya na kinuwanan niya ng buhay. It's the same sa gera. Kung bakit ang usapan ng gera ay hindi lang basta, ay nanalo na yung ganito, ay nanalo ng ganito. Pag hindi ka affected, wala lang sa yon. Pero imagine kung yung bansa mo yung ginegera, bawat pinsan mo, pamilya mo, may nabalitaan kang namatay, na hindi naman sila kasama sa gera, tinamaan lang ng ligaw na bala o kaya nasabugan lang kung saan. Sobrang halaga sa iyo noon. Magagalit ka nun doon sa nagpakana ng gera na yun, di ba? Pero pag hindi sa atin related, okay lang. Gets natin? Doon natin makikita na tama ang Biblia dito. Tama ang Diyos dito. Life is important. Bakit? Because man is made from the image of God. Bawat isang tao ay uniquely made galing sa Diyos. Pangalawa, if life is taken, justice is required. Kaya ang sabi ito sa verse 6, note the word, if any man. Di ba? Nakita niyo yung verse, verse 6, whoso sheddeth. Whosoever sheddeth. Ito ay isang rule. Kung sino man ang papatay, kung sino man ang kukuha ng buhay, kung sino man yan. Kung sino man yan. Okay? Kung sino man ang kukuha ng buhay, shall his blood be shed by men. Ang sabi sa verse 6, by man shall his blood be shed. And number 3, God delegates the authority. Kanino? Ano sabi sa point natin sa number 3? God delegates the authority to whom? Sa tao. Pag sinabi natin delegate, ibinigay yung authority. Ibinigay yung authority to maintain justice. No? Nakita nyo ba yon? Okay? So, ibig sabihin, kahit sino pala ay pwede magsabi na, magbigay tayo ng hustisya. Hindi pa tapos. Punta tayo sa next point. Letter B. On Exodus 18:17 to 23. Sabi sa letter B, if you would look at the presentation, letter B, hindi lang basta ang Diyos ay, ang sabi nga doon sa letter A natin, hindi lang siya basta nag-establish ng isang utos na ang accountability ng buhay ay nasa tao. Kung hindi, sa pangalawa, sa letter B, ang Diyos ay gumabay. God guides the building of an orderly system to manage civil matters. As early as sa panahon ni Moses, nagbigay ang Diyos kung papaano maging civilized, kung papaano maging maayos na sibilisasyon at hindi
barbaric ang kanilang ginagawa. No? Hindi nakaasa sa kanilang mga kaisipan lamang at tawag ng mga laman, ng galit, ng mga emosyon. Okay? God guides the building of an orderly system to manage civil matters. On Exodus chapter 18, verse 17 to 23, tingnan natin ito. Okay? Diyan na kayo, say amen. Verse 17. Ito ay yung panahon na kinausap ng father-in-law ni Moses, si Moses. Okay? Dahil nakita niya si Moses ang nag-iisang may burden, ang nag-iisang may hawak doon sa napakaraming tribo ng Israel. Ang dami niyang hinahawakan, sobrang daming tao. Paglabas nila doon sa Egypt, ang daming taong sumusunod kay Moses. Si Moses, isang tao lang. Mahirap yun. Mahirap yun para kay Moses. Imagine, everyday nakapila yung may reklamo. Si nag-away, ito. Ang haba ng pila. Lahat yun ay bibigyan niya ng husga. Hindi yun natapos sa isang araw. Di ba? Sa dami ng mga tao na sumunod kay Moses. Kaya, maganda yung prinsipyo ng father-in-law niya dito. Tingnan niyo mabuti. Verse 17. Sinabi ng binan ni Moses sa kanya, ang iyong ginagawa ay hindi mabuti. Bakit daw? Ikaw at ang mga taong kasama mo ay manghihina sapagkat ang gawain ay totoong napakabigat para sa iyo. Hindi mo ito makakayang mag-isa. Kaya ano yung advice ng kanyang father-in-law? Verse 19. Ngayon makinig ka sa akin. Bibigyan kita ng payo at sumaiyo nawa ang Diyos. Ano sabi niya? Ikaw ang magiging kinatawan ng bayan sa harap ng Diyos. Siya yung magre-representa sa bayan ng Israel. Okay? At dalhin mo ang kanilang mga usapin sa Diyos. Ituturo mo sa kanila, verse 20, ang mga batas at ang mga kautusan at ipapaalam mo sa kanila ang daang nararapat nilang lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. So si Moses ang magre-representa sa Israel at sa Diyos papunta sa Israel. Siya yung magtuturo ng mga bagay na ito sa kanila. Ngayon, paano naman yung pag-aasikaso sa tao? Verse 21. Bukod dito, ito na, pipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan. Pansinin nyo to ha? Lalaking may kakayahan. Lalaking may kakayahan. Okay? Malapit ang eleksyon. Hindi tayo mag-i-endorse sa church ng kahit sinong politiko, pero I hope magi kayong biblikal sa pagpili. Ang sabi dito ng father-in-law ni Moses sa kanya, kung pipili ka Moses, ito ang piliin mo. Lalaking may kakayahan, gaya ng mga may takot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan, at mga napupuot saan? Saan? Sa suhol. Okay? Nakuha ba? Hindi tayo nag-usap ng politika dito, ha? Okay? Ang pinag-usapan natin ay yung rekomendasyon ng father-in-law ni Moses sa kanya. Kung pipili ka na magiging leader sa bayan ng Israel, dapat ganito ang kanilang mga karakter at pamumuhay. No? Hindi ako ng politika. Yun na naman ang tingin nyo. Pinag-uusapan natin ay yung advice ng father-in-law ni Moses. Sabi niya, ilagay mo ang mga lalaking iyon na namumuno sa kanila, mamuno sa libo-libo, sa daan-daan, sa 50, at sa 10-10. Okay? At pagkatapos siya pumili, anong sunod? Sabi sa verse 22, hayaan mong humatol sila sa bayan. Sa lahat ng panahon, bawat malaking usapin ay dadalhin nila sa iyo, ngunit yung mga munting usapin ay sila ang magpapasya upang maging mas madali para sa iyo at magpapasan silang kasama mo. Nakita niyo yun? Kaya kailangan ni Moises pumili kasi siya lang talaga yung nag-iisang nag-aasikaso sa lahat ng mga tao. Diba? So, hindi
hindi yung story ni Moses at pagligtas nila mula sa Egypt ay hindi lang basta normal na, ay, sumama kayo sa akin. Mga tunay na tao yon. At yung mga tunay na tao na yon ay kailangan ng serbisyo at maayos na pamumuno. Okay? Again, hindi ito politika ha. Ang pinag-uusapan natin, yung pagpunta nila sa promised land ng Panginoon, kailangan maayos yung kanilang kasi baka pagdating nila sa promised land, konti na lang sila kasi nagpatayan na yung mga tao dahil di nagkakaintindihan. Kailangan may maayos na namumuno. At doon natin makikita na pinakita ng Diyos dito na as early sa panahon ni Moises, ang tao ay tinuruan niya ng maging maayos na sibilisasyon, no? Civilized. Verse 23, kapag ginawa mo ang bagay na ito, ay iyon ang iniuutos sa iyo ng Diyos, ikaw ay makakatagal, at ang buong bayan ito ay uuwing payapa. Uuwi. Bakit? Kasi babalik na sila sa pinagmula nila. Uuwi sila sa pangakong bayan ng Diyos. Yun na yung land of milk and honey. Okay? Yung Kanaan. Okay? Ano ang makikita natin dito sa point number 2? Next doon. He needs competent men who fears God, men who holds to the truth, and men who hates dishonest gain. Ayaw ng Diyos yung mga taong namumuno na nanlalamang at okay sa kanila yung mga suhol o yung mga bigay-bigay, no? At kailangan ng Diyos yung mga taong namumuno na mayroong pangangatuwiran pagdating sa katotohanan. At yung mga taong may takot sa Diyos. Okay? Mahalaga na makita natin ito. Kasi kung hindi ninyo isasama ang perspective ng isang Kristiyano pagdating sa inyong political perspective, madali kayong masisway ng mga politiko. Kailangan meron kayong basis at grounds. Ganon dapat natin tingnan ng government. We see it as a Christian, no? Not by our feelings. Look at it as a Christian. Now open your Bibles on Deuteronomy chapter 16 verse 18. Kung doon sa una, it's the principle of a delegated structure. Ito naman sa Deuteronomy is the formalization. The formalization of a local municipal government sa panahon nila Moises. 'Di ba nagpili na siya ng mga leader sa bawat mga tribo. Ngayon, hindi na lang basta mga leader. Kundi specifically nag-appoint na siya dito ng mga judges and officers, no? Kaya ito ay mga lokal-lokal na lang, mga doon sa mga maliliit na mga grupo o paksyon doon sa mga tribo-tribo, meron na silang mga judges and officers. Sabi sa verse 18, andiyan na kayo, say amen. Ang sabi sa verse 18, magtatalaga ka ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng mga bayan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ayon sa iyong mga lipi, at siya'y magagawad sa bayan ng matuwid na paghahatol. Pansinin niyo yung word dito, which the Lord thy God giveth thee throughout thy tribes, and they shall judge the people with, yung word dito is righteous judgment, just judgment. Sa Tagalog, matuwid na paghatol. Gets natin? Kaya kailangan maayos ang pagpili dito ni Moises. Diba? Hindi lang po ito totoo pagdating sa ating pag-aaral sa civil government. This is also true when it comes to the church. No? Pag ang church natin nagkaroon na ng mga elders, meron niyang mga grounds. Meron niyang mga standard. Hindi ka pwede maglagay ng elder sa church dahil matagal na sa church. Counterproductive 'yon. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, inilalagay mo yung karwahe sa harapan ng kabayo. No? Ang humihila sa kabayo, yung karwahe.
yung karwahe. Hindi dapat ganoon. Dapat ang basis o standard ng isang elder na ilalagay natin sa church would be ayon sa standard ng Bible. Titus, sa Timothy, kailangan yung mga bagay na yon, yung values, yung character ay dapat nandoon. Ganun sa church. Paano pa kaya sa government? Diba? Kaya dapat magi kayong grounded sa Bible. Ang isang sibilisasyon na in-establish ng Diyos ay hindi niya lang binigay, bala na kayo dyan. Nagpakita siya ng pattern. Nagpakita siya ng picture o ng itsura ng mga taong dapat lumagay doon sa mga upuan na yon para maging maayos ang paghuhusga. Just, righteous judgment. Nakuha po natin? Okay? Kaya wag kayo magtaka pag ang batas ay nababali kung ang tao ay naglagay ng hindi maayos na leader. That's true. Kaya dapat kailangan nyong isa puso itong mga bagay na ito. Letter A, ang Diyos ang nag-establish ng isang prinsipyo na ang buhay ng tao ay accountable sa tao. At sa letter B, nakita natin na ang Diyos yung nag-guide para ma-build itong system na ito para mag-maintain ng hustisya. Letter C, God gives man the character of those who must be appointed. Sabi dito sa babasahin nating verse, just and ruling in the fear of God. Tuwid. At namumuno na merong takot sa Diyos. 2 Samuel 23 verse 3, if you would open your Bibles with me, sabi sa verse 3, ang Diyos ng Israel ay nagsalita, sinabi sa akin ng malaking bato ng Israel, kapag ang isang tao ay may katarungang namumuno sa mga tao na namumunong may takot sa Diyos. He who rules over man righteously, who rules in the fear of God. Okay? So hindi magkahiwala yon. Ang mga may takot sa Diyos ay namumuno ng maayos. Ulitin ko po, ang may mga takot sa Diyos ay namumuno ng maayos. Malinaw po ba yon? Kaya, pag may nakita kang hindi namumuno ng maayos, may sabihin, wala siyang takot sa Diyos. Kahit tayong mga Sunday school teacher, we take seriously yung pag-aaral ng salita ng Diyos bago ituro sa mga estudyante natin. Why? Kasi, kung hindi, ibig sabihin, hindi tayo natatakot sa Diyos. Ang binabanggit natin, salita niya, tapos sarili nating kagustuhan yung gusto natin marinig nila. That's dangerous. May hustisya ang Diyos para sa mga nagtuturo. Doble pa. No? Kaya, mas doble ang bigat para sa ating mga nagtuturo. And that's what the Bible is teaching when it comes to authority. Ito, hindi naman to galing sa Bible. Ang sabi nga ng mga doon sa hindi ko na babanggitin yung superhero. Ang sabi niya doon, with great power comes great responsibility. Parang ako lang ang dito, ay mga high school. Yan, naano nyo ako. Sige. Kailangan na maintindihan nyo yun. No? Bakit? Ulitin ko po sa inyo, bago tayo magpatuloy sa next point, though hindi tayo mag-i-endorse dito ng mga politiko, pero ang ini-endorse natin dito yung values. Habang pinag-aaralan natin ng civil government, tingnan nyo rin kung ano yung mga values na pinipresent ng Bible na dapat uupo sa mga upuan na yan. Letter D. Maliban sa binigay ng Diyos na character na just and ruling in the fear of God, letter D, nagbigay rin ng Diyos sa tao ng background doon sa mga uupo, sa mga magiging appointed. Sa Jeremiah chapter 30 verse 21. It must be from the community who comes near the Lord. Mahalaga po ito. Mahalaga ito. Explain ko sa inyo kung bakit. Andiyan na kayo, Jeremiah 30 verse 21. Say amen.
Andiyan na po ba kayo? 30 verse 21? Andiyan na po ba kayo? Say amen. Okay? Verse 21, babasahin natin. Ang kanilang pinuno ay magiging isa sa kanila. Okay? At ang kanilang tagapamahala ay magmumula sa gitna nila. Tingnan niyo yun, ha? Yung magiging nilang pinuno ay magiging isa sa kanila at yung mga tagapamahala nila ay mula sa kanila. Papalapitin ko siya at siya'y lalapit sa akin sapagkat sino ang mga has na lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Okay? Bigyan ko kayo ng picture. Sa point na ito, ang gusto natin dito makita, ang mga namumuno ay dapat nagmula doon sa bayan na yon. Mula sa mga tao na yon. Bakit? Ano yung prinsipyo na to? Yung prinsipyo na to ay simple lang. Bakit? Kasi alam niya, kilala niya ang kultura, alam niya yung mga taong nandoon, alam niya yung mga pangangailangan sa paligid ng lugar na yon, ng mga taong yon, alam niya yung kulang doon, alam niya yung mga kailangan gawin doon. Kaya, ang pinapakita ng Biblia na prinsipyo ay dapat magmula sa loob mismo, doon mismo sa kanila. Ba? Oh. Nakita nyo, yung last na issue daw, hindi tayo namumulitika. Di ba? Merong nakaupong Chinese doon sa isang bayan sa ano. Tapos, nalaman, hindi naman pala talaga maayos yung registration bilang citizen ng Pilipinas. Paano yun nangyari? Di ba? At paano nakaupo yun doon? Di ba? So ngayon, ano nangyari? Nagkagulo ngayon doon sa ano? Sa ano na yun? At sayang pa ng pera para lang litisin siya doon sa ano? Diba, kumuha pa ng airtime. Mga kaibigan at mga kapatid, the Bible says, it is important na sa isang grupo, sa isang community, sa isang lugar, kung pipili daw yung mga tao doon, dapat magmula sa kanila. Kasi alam nun yung mga nasa paligid nila. No? Kaya, wag rin, very questionable rin yung mga nagpepresentang maging leader na nanggaling sa ibang lugar na hindi naman alam yung nangyayari doon sa loob. No? And that's the principle of the Bible. Kung pipili kayo ng leader, kahit sa school, kahit sa mga kinabibilangan nyo ng mga clubs or societies, it is important na kung pipili kayo ng mga magiging authority doon, magmula sa loob. Wag sa labas. Kasi kukuha yun ng mahirap na sitwasyon. Magkakaproblema kayo doon. Hindi kayo magkakaintindihan kasi nga galing siya sa labas. Gets natin? At yun ang prinsipyo na binibigay dyan sa letter D. Letter E. Si Paul ay nagbigay ng prinsipyo at ito yung isa sa pinakamahalagang prinsipyo na kailangan natin matutunan this morning, that every person must be subject to the governing authorities as those authorities exist and have been put in place by God. Be subject to the governing authorities. Ano ibig sabihin, Brother David? Lahat ng authority sa buhay mo, dapat magpa-subject ka. Hindi lang ito government, ito ay magulang, teacher, nakatatanda, na may authority sa iyo, sa buhay mo, or anyone na merong authority sa iyo. Okay? Pero tandaan po natin na official authority. Hindi yung na pumasok na lang sa buhay mo, ay ganito gawin mo. Or ito ang dapat gawin sa yung di ba? Hindi. Meron tayong proper institution. Family, government, and the church. Romans 13 verse 1 to 7. Buksan natin. Baka meron sa inyong
magtanong, paano po yung mga teachers? Kasama po yung sa government. No? Yun po ay nilagay ng government para magturo sa mga estudyante. Kaya yun po ay authority natin as a part of the government. Okay? Romans 13:1-7, are you there? Say amen. Diyan na? How about the others? Diyan na po ba kayo? How about sa kabila na to? Are there? Okay, 13:1-7, basahin natin verse 1. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay tinalaga ng Diyos. Walang kahit isang authority na hindi nagmula sa Diyos at ang mga pamamahalang nandoon ay itinalaga ng Diyos. 2. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa, ano daw? Itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Verse 3, bakit? Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa. Okay? Pansinin nyo to. Ang mga authorities must be not a source of fear for good behavior. Yan yung principle na dapat natin makita. Ang isang namamahala ay dapat hindi katakutan pag gumagawa ka ng maayos. Di ba? Ano ibig pa sabihin niya, Brother David? Nakarinig na ba kayo ng mga salitang galing sa inyong superior? Makisama ka na lang. No? Hayaan mo na lang yan. Diyan kasi yung nakasanayan. Nakarinig na ba kayo ng ano ganon? Ganon yun. Dapat ang nasa authority must not be a source of fear for good behavior, but of evil. Dapat ang pinapakita ng Bible sa isang maayos na authority, hindi dapat natatakot yung mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat natatakot yung mga gumagawa ng masama. Gets natin? Nagigets ba natin? Yun ang pinapakita ng Diyos na principle ng isang isang authority. Kaya dapat magpasakop tayo doon kasi ganon ang itinalaga ng Diyos. Ito ay dapat maging source of fear for evil at hindi good. Sabi pa dyan, at ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Kung ayaw mong matakot, gawin mo ang mabuti at magkakabit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Ayan. Okay? Makakakuha ka ng approval and commendation. Okay? Kung gano'n ang nangyayari, ibig sabihin maayos ang pamamalakad ng otoridad na nakaupo dyan. Pero, kung ang nangyayari sa isang lugar na yon, sa isang grupo na yon, sa isang komunidad na yon, takot yung mga tumatayo sa katuwiran at mas malaya yung gumagawa ng kasamaan, baluktot ang nandyan. Hello po? Andyan pa ba kayo? Principle ito ng Bible. Principle. Wala tayong pinapangalanan, wala ditong binabanggit na kahit na anong pinipinpoint. This is a biblical principle. No? Ang mabuting pamamalakad, takot ang mga masasama, at yung mga gumagawa ng mabuti ay pinapaboran at binibigyan ng commendation. Pero pag hindi ganun ang nangyayari, takot yung mga tumatayo sa katuwiran at malaya yung gumagawa ng mga mali. Ibig sabihin, merong mali sa authority nandyan. Okay po ba? That's the principle sa verse 3. Verse 4, bakit? For He is a God, at ang government, yung authority, ay ang kanyang servant. The God is the master of the government. Ibig sabihin, sabi niya sa Tagalog, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo.
Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ng pagdadala niya ng tabak. Note the word tabak. In-explain ang justice bilang espada. No? Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng ano daw? Ng masama. Ang binibigay ng Bible sa atin na picture, hindi dapat hiwalay sa atin ang civil government. Ang civil government ay servant ng Diyos para magbigay ng hustisya. Di ba? Naalala niyo yung sabi doon sa Genesis, ang sino man ang kukuha ng buhay ng tao ay kukunin rin ng kanyang buhay ng tao, ng ibang tao. Ito na yun. Ang justice ng Diyos ay ibinigay sa tao. At itinilaga ng Diyos ang government para maging servant niya, para ipatupad ang justice sa mundo. Kaya ang kasalanan ay napipigilan dahil sa government. Ang problema, kung yung pipiliin ng tao ay hindi pasok sa kriteria ng Diyos, ipipermit yun ng Diyos. Ipipermit yun ng Diyos. Bakit? Para ipakita sa atin ang maling choice. At alam niyo naman ang resulta. Di ba? Nakita nyo. Kaya, mahirap mga kaibigan at mga kapatid. No? And especially, ang word nga dito ang word dito sa English ay revenger. Look at that word. Revenger. Oh, yung doon sa Marvel, 'di ba? Ang tawag sa kanila Avengers. Oh, yan yung word na yan, Avenger. Diyan sa verse 4, no? Sila yung mga tagapaggawa, tagapagbigay ng hustisya. Sila ay servant ng Diyos. Okay? Kaya ito ang point natin dito. Kaya, mga kapatid, kung hindi nyo man gusto yung nangyayari ngayon, no? Huwag kayong lalaban sa kahit na anong form ng violence o pagre-rebelde or kahit na anong bagay. Ang gawin nyo ay ito. Umingi kayo ng tulong sa master ng government, sa gumawa ng government, sa nag-establish ng government. Humingi tayo ng tulong. Doon. Diba? 6, sapagkat sa gayon ding dahilan ay nagbabayad din kayo ng ano daw? Lahat ba nagbabayad dito ng buwis? Pag hindi, isusuko namin kayo. Di ba? Kaya kailangan kung ano yung due, ano yung dapat mong ibigay, i-render, gampanan, responsibilidad mo, gawin mo. Sapagkat sa gayon din dahilan nagbayad din tayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Lastly, verse 7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Gets natin? Nagets natin itong principle na ito? Okay? So, ibig sabihin, kahit nakagalit ka doon, pero pag nakaupo na siya doon, ibigay mo yung dapat na galang sa kanya. Okay po ba? Halinaw? Yes po, Pastor. Yan. So, doon pa lang sa verse 7, bagsak na siya, di ba? Igalang yung dapat igalang, parangalan yung dapat parangalan. Okay? So, kung dahil lang sa emosyon, nag-ano tayo doon, hindi, that's questionable. Unless, meron ka talagang proof, meron kang ebidensya na pwede mong i-present bilang magpapatunay na meron talagang injustice na nangyari, pwede mong itaas yan. No?
At pwede ka mag-voice out doon. Walang pumipigil mag-voice out. Pero wag lang sa pag-violent na reaksyon, no? Magi pa rin civilized. Di ba? May proper forum, hindi sa social media. Gusto mo, idaan mo sa, sa korte, pwede rin yon, no? Di ba? Kasi, hindi, ang justice na tuloy ay wala na doon sa proper na puntahan ng justice. Nasa social media na, di ba? yung tinatawag natin na cancel culture pagka minsan, mali na nga yung information, na-cancel pa yung dahil sa maling information, tapos malalaman, mali naman pala. No? So, that's very questionable. May proper forum tayo na binigay. Kahit sa church, pag meron kang problema sa isang nakapatid, hindi mo ipopost sa social media. Attend ka pa, ganito ka, di ba? hindi mo po sa social media. Lumapit ka sa proper forum. Lumapit ka sa pastor, pag-usapan nyo, may iharap po ako sa inyo, ang sabi sa Matthew, pagka napag-usapan nyo na yon, puntahan nyo. Tapos pag hindi pa, kumuha ka ng puntahan nyo para i-rebuke, takarapin nyo. Pag hindi pa rin, iharap ninyo sa church, di ba? Yung mga bagay na yun ay very important. Dahil any form of government, ang point dito is para maging in order and to have justice. Gets natin? So note, bigyan natin ng note ito doon, pakilabas. The government is called God's servant, tasked with preserving good order and executing justice. Submitting to authority ay hindi lang base sa emosyon, it is a godly principle and not because we fear judgment. Nakuha natin? Okay? It's a godly principle. Hindi tayo sumusunod dahil emosyon natin, ay, pwedeng matanggal yung emosyon mo, hindi ka nasusunod. No? Gusto mo man o hindi, basta pag nasa batas, kailangan mo siyang sundin kasi yun ang prinsipyo ng Diyos. Sumunod ka sa authority. Okay? Pero may exception dito, of course. At mapag-aaralan natin yun. Sana maabutan natin bago mag-alas 10. No? Importante ito. It's a godly principle. And not because we feared yung judgment. Pero, ito yung isang dito. Learning na pwede natin makita. Next. Doon. Learning. As Christians and members of this church, we honor God by submitting to the authority established by Him and render what is due to it. Ano yon? Taxes, respect, patriotism, and honor. Okay? Ano ibig sabihin ng patriotism? Maging makabayan ka. Be loyal to your country. No? Pag play na yung pambansang awit, respect mo yon. Huwag kang kung ano-anong gagawin mo, tumayo ka ng maayos at susumama ka doon sa pag-awit noon. No? Taxes, yung kung ano yung due natin, kailangan natin ibigay. No? Wag na tayo iisip na dayain ito, di ba? Very important 'yun. Kung ano yung due, 'yun ang due natin. Yes po. May mga institution na may mga simbahan, ay sumusunod sa pambansang awit. Kung na ganun po, edi hindi na binabali nila itong prinsipyo na to. Kasi ang sabi doon, yung dapat igalang ay galangin sa perspective doon sa ating authority, at yung dapat bigyan ng honor, bigyan ng honor. Kaya kung hindi nila igagalang kahit yung pambansang awit, and by the way, kung yung mga bata ngayon, I suggest you read the history. Ang ganda ng history ng Pilipinas, kung paano tayo nakalaya, no, mula sa ating mga pagkakasakop. Ba? At
Pasalamat tayo sa Panginoon na nakarating dito ang gospel at nakakilala tayo sa Kanya through doon sa mga nagbigay ng buhay nila para lang madala yung gospel sa Pilipinas. Okay? So, number 2, at I think dito tayo magtatapos. Next Sunday naman yung kalahati. Kasi 9:51 na. Number 2, kung sa first nating point, we believe that the civil government is divinely appointed to serve the people and to give justice. Number 2, we believe that magistrates or yung civil officers are to be prayed for. Okay? Sino gumagawa nito? Sino gumagawa nito? Sino ang nagpipray sa kanilang mga leaders? Minsan. Minsan, o kaya sana. Kailangan natin ito mga kapatid. Di ba? Kung, dahil pagkaminsan, ang sabi nyo ay, meron namang iba nagpipray. Hindi yun ang point ng prayer ay para maisama ka doon sa blessing ng Diyos papunta doon sa taong pupuntahan ng prayer na yon, no? So kung hayaan mo na sila mag-pray, hindi ka makakasama doon sa blessing ng Panginoon. Ang binabago sa prayer unang-una yung karakter natin, no? Yan ang pinaka-importanting makita ninyo. Ang prayer hindi lang yan basta pakikipag-usap sa Diyos. Prayer changes your perspective. Binabago niyan, unang-una yung sarili mo. Binibigyan ka niya ng humility. Bakit? Kasi pinapababa niyan yung pride mo na nakatingin lang sa iyo lahat. Lord, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nito. Binibigyan ka nito ng humility such as, pag nag-pray ka, you are praying for other people. Pinagpipray mo yung mga kaaway mo. Pinagpipray mo yung mga nakaupo na hindi mo naman kamag-anak, wala naman sa iyong kinalaman, pinagpipray mo sila para maging maayos ang komunidad ninyo. Diba? Kaya, look at 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. Hindi lang ito basta suggestion. This is not just a suggestion, but this is a principle. Open on 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. Andiyan na po ba kayo? Say amen. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. Sabi dito, una sa lahat, ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, panalangin, mga pamamagitan, mga pagpapasalamat, patungkol sa lahat ng mga tao. Verse 2, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na tungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Nakita niyo yun? Panalangin natin ng mga nakaupo para at yung lahat ng mga ng nasa mataas na katungkulan upang tayo ay mamuhay ng tahimik at payapa. Baka siguro kaya nagkakaganito ang Pilipinas kasi hindi na pinapanalangin ng mga wala nang pakialam ang Kristiyano sa kanilang gobyerno. Yun nga po, Pastor, kung bakit mahalaga pag-usapan itong mga principle na to. Kasi ang principle ng Bible, kahit na sabihin ng emosyon mo, ay, galit ako sa ganito, the Bible says, to pray for them, to pray for their right judgment, so that the community, the nation would be peaceful. Nagets natin? Mga kaibigan at mga kapatid, saan pa ito magsisimula? Siyempre sa ating mga Christian. Diba? Verse 3, ito yung sabi, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. You see that? Praying for the leaders and our government is good and right in the eyes of God. Amen po ba? Aba, nag-amen na. So, mamayang gabi, isasama nyo na sa prayer. Yan. Dapat ganyan. Pero again, hindi tayo nag-ano sa politics. We are
learning the principles na binigay ng Bible. Anong learning natin dito? Doon. Papakilabas. As Christians and members of this church, we must pray for everyone, even government leaders and authorities, so that God grants us a peaceful life through it. Okay? So, hindi nyo ba alam na doon sa yung nangyari doon sa World War na tinatawag na Holocaust, for sure mga kapatid, maraming nanalangin noon ng mga Kristiyano na matapos na yung regime ni Hitler para lang yung mga target niya ay hindi na mapatay pa, no? Ganun kalala yung nangyari nun. Pero maraming mga Kristiyano noon ang nanalangin para doon. At mga kapatid, what happened? God answered their prayer. Diba? It ended. Ngayon, meron ng peace. Kahit papaano. Diba? So, hindi lang yung ating nation, but the whole world. Let's pray for that. Pag-pray natin. Ngayon, kakatapos pa lang nung war sa... I don't know if tapos na or nag-ceasefire lang. Kasi nagkakaroon na sila ng usapan, no? Ceasefire lang po, ano? So, nagkakaroon na sila ng usapan tungkol doon sa ano yung mga agreement para matigil ito. Diba? So, pero kahit na merong ceasefire, mga kapatid, nakakaawa yung mga namatay dahil dito sa temporaryong gera na ito. Diba? Namatay sila para lang magkaroon ng pagbabati, tapos hindi na namang mapayapa. Diba? So, hindi naman ako doon against, but ang military kasi are defenses ng isang nation. But the point is, doon sa napag-aralan natin, merong mga namatay. Ang sabi nga sa Genesis kanina, ang buhay ng tao is valuable. Kasi tayo ay made from the image of God. Kaya kung ang nakaupo ay hindi God-fearing at ang justice niya ay baluktot, lalabas yun sa kanyang pamumuno. No? So let's pray for our nation at para sa ating buong mga bansa sa mundo. Isama niyo sila sa prayer. That's point number 2. Okay? So ngayon, dahil 9:59 na matatapos na, magbigay tayo ng 5 minutes for question and answer. Sige. Sino ang may question? Sige, Princess. Sigaw po di ba ng taong bayan last year ay ikulong na ang mga kurakot. So, as mga taong bayan na nag-govern po tayo ng government, okay lang po ba na mag-protesta tayo against sa kanila at i-call out sila? Okay, good question. So, ang point mo dito is okay lang ba na mag-protest? Okay. Ang pagpoprotesta ay hindi rebellion. Okay? Hindi yan pagkuha ng sandata, hindi rin yan. If it is a peaceful protest, okay lang yon. Kasi you are calling out injustices. Nagsasabi yung Princess, hindi yun labag doon sa Bible. Nagpapasakop ka pa rin, nagpapasakop ka doon sa authority ng government, pero kaya mo nga kino-call out para may mangyari. Diba? So sinasabi mo, meron nangyayaring ganito, gawan nyo ng paraan. Nagpapasailalim ka pa rin sa government, hindi ka gumagawa ng sarili mong paraan para mabago yon. Guess mo? Sige. Tapos, additional question po pala, may mga tao po, di ba, na naglalabas ng opinions nila about sa government through social media. Okay. Pero wala naman po sila sinasabing masama about doon sa person na yon na umuupo sa government. Pero sinasabi lang nila kung ano yung mga pagkukulang nila sa taong bayan. Okay lang din po ba yun na mag-express sila through social media? Ayun. Sabi mo na nga mismo, wala naman silang sinasabi. Okay lang yun. That's our freedom of speech. Bilang Filipino citizen, meron naman tayong freedom para Pero, pag
sinamahan mo yon ng mga libelous or mga accusations na walang proof, pwede ka nun maharap sa isang case. Kaya very important na kung ano lang yung iyong gustong iboses mo yon as long as meron kang proof, meron kang mga pinapatunayan, that's our right para maglagay ng para tumawag ng justice, 'di ba? Kasi syempre, pag may nakita kang mali, alam mo, napabayaan mo lang, 'di ba? So, asa ba yung question mo? Okay, sige. So, i-share mo na lang yung post mo para. Joke lang. Joke lang, sige. Okay. Any question pa? Sige, Brad. Guys, baka puro tukol to sa politika. Sige, sige. So yun na nga. Kanina kasi, yung narinig ko kasi sa pulpit is yung dapat biblical standard, which is dati kasi na-discuss na rin kasi yan. Kaya doon ako na noon na dapat kung sakali man na dumating ang panahon na mag-vote ako, dapat biblical yung 18 ka na ba? 20. 20, o tama, may Tapos- voting na sa ano, sige. Tapos, kaso, dati naisip ko, what if wala akong makita sa mga tumatakbo na wala silang maayos na standard? So, naisip ko, edi wag na lang bumoto. So, tama ba yung ganong prinsipyo? Ano naman, kasi ang pag-vote naman ay right ng isang tao, no? So, kung may iboto ko diyan or wala, that's completely your decision. Kung wala ka nakita, 'di ba? O di okay na 'yon. Pero wag niyo gagawin ano kaya yung lesser evil dito? Ano yung kung ito yung pinakamasama, ano yung sunod na hindi masama? Pero masama pa rin. Hindi, 'di ba? So, wag niyo gagawin 'yon. Have standards. Kung pipili ka nga ng magiging mong boyfriend or girlfriend, meron kang standard Pero yung pipiliin mong leader ng bayan, ano lang, yung pwede na. Di ba? Hindi. Meron dapat standards. Let's have our biblical grounds pagdating dyan. Answer ba? Okay. Questions? Sige. Sige. Aba, meron talaga naglalaban Sige. Sige lang. Pinaprove lang pagiging human. So, isa pa palang, what if po, di ba po sabi nyo, yung mga may authority sa atin, dapat sinusunod natin. So, what if po yung authority nila, hindi naman po nila ginagampanan? Such as, may mga nasa politics na hindi na po pumapasok or hindi na nila talaga nagagampanan yung responsibility nila sa ating mga Pilipino. Susundin pa rin po ba natin sila? Porque sinabi na may authority sila sa atin. Okay, sige. Thank you very much. Pero, i-mute mo nga muna yan. Baka malatay dito. Baka ma-reptag po ako. Baka ma-stream snipe tayo dito. Sige, i-mute mo muna yung live natin. Okay, so,